Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Sa Andigan Bayan, gumagawa ng bagong patakaran para mapabilis ang proseso ng paghahain ng kaso sa anomalya sa mga flood control projects. Mahigit 6,000 proyekto ng DPWH na kitaan ng red flag. Budget ng ahensya sa 2026 nanganganib na muling tapyasan. Magiging kulungan ng mga politikong arestuhin dahil sa korupsyon pinasilip. Wala na magiging special treatment. Senator Risa Hontiveros kumasa sa SALN reveal. Hamon sa mga mambabatas, maglabasan na ng SALN para magkaalaman kung may tinatago o wala. Isa patay, 3 sugatan ng mabagsakan ng bakal sa construction site sa Taguig. Habang sa Atimonan, Quezon, may truck na nagliyab. Damay ang 5 pang sasakyan, isa ang patay. At sa pabaong pampag-good night, batang math wizard na stress sa mali-mali niyang tita. 3 times 2, 7. Ang dali-dali naman yan. Labasan na po ng Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN. Ngayon pinalawag na ang pagkuha niyan. Si Senadora Risa Hontiveros ang unang kumasa sa Senado. Nangako na rin maglalabas ng SALN si Senator Ping Lacson pero may pauna na siyang report. Pero si Vice President Sara Duterte kinwestiyon ng mga nagsasabing pinadali at pinabilis na raw ang proseso ng pagkuha ng SALN. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Halos 19 million pesos ang idineklarang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ni Senador Risa Hontiveros para sa 2024. Si Hontiveros ang unang senador ngayon na nagsapubliko ng SALN bilang pakikiisa sa panawagang transparency ng mga opisyal ng gobyerno. Kasunod din ito ng inisyong memo ni Ombudsman Boying Remulla na wala ng paghihigpit at mas madaling pagkuha ng SALN ng government officials. Mismong si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson naman ang nag-anunsyong malaki ang itinaas ng kanyang net worth. Noong 2022 o taong umalis siya sa Senado, higit 58.77 million pesos ang kanyang net worth. As of June 2025 naman, lumobo ito sa higit 244.94 million pesos. Paliwanag niya noong umalis siya sa Senado, pumasok siya sa estate at trading business activities at naging matagumpay raw ang mga ito. Tiniyak naman ni Lacson na isa sa publiko niya ang kanyang SALN sa mga susunod na araw. Sa Kamara naman, hinimok ni Kabataan Party List Representative Rene Co ang mga opisyal ng gobyerno na ilabas ang kanilang SALN. Una nang sinabi ni House Speaker Bogie D na bubuo sila ng guidelines sa paglalabas ng SALN ng mga mambabatas. Ang SALN ay dokumento na nagpapakita ng yaman ng isang opisyal ng gobyerno. Naging mainit ang usaping pagsasapubliko nito sa gitna ng issue sa anomalya ng flood control projects. Si Vice President Sara Duterte hindi raw maintindihan kung bakit sinasabing mas madali na ngayon ang pagkuha ng SALN. Noon pa naman daw, madali na ang proseso sa pagkuha nito. Bakit kailangan pa nilang sabihin ngayon, pwede nang kunin ang SALN? Tagal na po pwede kunin yan. Pinag-aaralan ko po bakit gumawa pa sila ng ganitong kwento na pwede nang kunin ang SALN. At sigurado ako meron na naman yung dahilan, may motibo. Matatanda ang noong panahon ni Ombudsman Samuel Martires na itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ni-require ang paghingi ng permiso ng opisyal para masilip ang SALN. Ngayon, hindi na kailangan ng consent. Nauna nang sinabi ni PBBM na handa siyang ilabas ang kanyang SALN. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Ayon kay VP Sara Duterte, matagal na raw maaaring makuha ang mga SALN ng opisyal ng gobyerno. Kaya't ang bagong memo ni Ombudsman Remulla, drama o pakitang tao lamang daw. Patunay raw nito ayon kay VP Sara, dati nang nilalabas ng PCIJ, ang Philippine Center for Investigative Journalism, ang kanyang mga SALN. Ito po ang sabi ng Vice Presidente. Dati pa naman po pwede kunin ang SALN eh. Matter of hihingi ka sa ombudsman, magsusulat ka, kahingi ng SALN ng tao na yan. At bakit ko nasabi na dati pa yan? Dahil dati pa lumalabas ang SALN ko sa PCIJ, sa Philippine Center for Investigative Journalism. At hindi lang sa kanila ha, sa iba pang mga media outfit, lumalabas yung
salin ko. In fact, si Trillanes nga, may kopya nga ng salin ko. So ayun daw, nakukuha naman pala ng PCIJ ang salin ng Vice Presidente. Kailangan mo lamang magsulat sa Ombudsman para makahingi ng kopya. Kaya't pinabuti naming tanungin ang mismong PCIJ. Totoo nga bang nakakuha sila ng salin ni Sara Duterte? Ang sagot nila, matagal nang hindi. Ayon kay dating PCIJ Director Carmela Fonbuena, ang huli nilang nakuha ang salin ni Sara Duterte noong 2017 pa. 8 taon na po ang nakakalipas. Kinumpirma po yan ni PCIJ Training Director Weng Paraan. Katunayan, ito po ang ginawa ng PCIJ na storya tungkol sa mga salin ni Sara Duterte. Ang huling nakuha nila 2017 pa, nung si Sara ay mayor pa po ng Davao City. Ang pagigpit ng mga salin nagsimula sa kanyang ama, si dating Pangulong Duterte. Magmula 2018, hindi na po naglalabas si Pangulong Duterte ng salin. Sa halip, pinagpasapasahan lamang ang PCIJ ng Office of the President at ng Ombudsman ang siyang kustodya ng salin ng Presidente at ng Vice Presidente. Ito pa, taong 2020, naglabas si Ombudsman Samuel Martires ng bagong mga patakaran para lalong higpitan ang pagsasapubliko ng mga salin. Sa bagong patakaran, kailangan ka munang payagan ng opisyal na nag-file bago mo masilip ang kanyang salin. Doon lamang ilalabas ng Ombudsman ang kanyang salin. Sa makatwid, kung gusto mong imbestigahan ang nasabing opisyal, kailangan magpaalam ka muna sa kanya. Muli, pinagpasapasahan lamang ng Ombudsman at ng Office of the President ang PCIJ at ang lahat ng humingi ng salin ng Presidente at ng Vice Presidente. Noong nakaraang taon lamang, nagpetisyon si Attorney Dino De Leon sa Ombudsman na i-release ang salin ng Presidente at ng Vice. 2024 po, wala rin nangyari sa kanyang petisyon. So ano pong lumalabas? Una, hindi matadaan sa simpleng request letter si dating Ombudsman Martires. Kailangan mo nga ng paalam mula sa iyong iimbestigahan. Pangalawa, hindi umaasahan na kusang magsasapubliko ng salin ang mga nasabing opisyal. At pangatlo, wala talagang nakuhang salin ang PCIJ ni Rodrigo o ni Sara Duterte matapos ang taong 2017 at 2025 na po ngayon. Kaya't kahit papano natuwa ang marami nang niluwagan ng kaunti ang requirements ng bagong ombudsman. Pero eto nga po, hindi naman sana problema ito kung kusang maglalabas ng salin ng mga opisyal ng gobyerno, maging presidente, vice-presidente, senador o congressman. Taon-taon naman, may mangilang-ilang opisyal na kusang naglalabas ng kanilang mga salin. Yun nga lang, madalas po, ito ay mga nasa oposisyon. Kung pagbabasehan mo lang kasi ang batas at ang konstitusyon, ang hinihiling po sa lahat, maging administrasyon o oposisyon, ay transparency sa salin at hindi ang paghihigpit. Gumagawa na ang Sandigan Bayan ng bagong patakaran para mapabilis ang paghahain ng kaso sa mga sangkot sa flood control scam. Uumpisahan na rin ng Ombudsman ang pauna nilang investigasyon sa ghost projects. Nasa frontline ng balitang yan si Caricator. Gugulong na ngayong linggo ang preliminary investigation ng Office of the Ombudsman sa maanumalyang flood control projects. Kabilang dyan, ang proyekto sa Oriental Mindoro na iniimbestigahan din ng Independent Commission for Infrastructure. Pati na raw ang 5 ghost projects sa Bulacan na una nang itinurn over ng Justice Department sa Ombudsman. Pero ayon kay Ombudsman Boying Remulla, marami pang hamon na haharapin bago umabot sa paglilitis. Isa na raw dyan ang restitution o yung pagpapasauli ng perang nawala dahil sa katiwalian. Napakalaking pera ang nawala dito at napakasakit yan sa bawat Pilipino. I will seek the advice of the judiciary on this matter. Kasi nga, they have decided cases before in the Sandigan Bayan where restitution became an issue. Bukod sa mga proyekto, isa rin sa gustong talakayin ni Remulla sa mga korte ang conflict of interest cases na kinasasangkutan ng government officials. Kasi nga, ang conflict of interest kasi cases, very interesting yan. Bakit ka mangongontrata sa sarili mong distrito? Kahit good faith ka dyan, foul pa rin eh. Sa tala ni Remulla, hanggang 70 politiko raw ang iimbestigahan nila. Kakausapin natin muna. At I sent word also to one of my friends in Congress na kausapin na ang speaker at magkaroon na ng dialogue rin dito para matapos na. Kinumpirma rin ni Remulla na gumagawa na ng mga bagong alituntunin ang Sandigan Bayan para mapabilis ang proseso sa paghahain ng reklamo sa flood control projects.
I was told that the Sandigan Bayan is now trying to craft its own rules of procedure, probably for the continuous trial of cases. We will ask for them to advise us properly. Samantala, nakatakdang arali ng DPWH Legal Office ang kahon-kahong dokumentong pinadala sa kanilang opisina. Laman ng mga kahon na yan ang mga detalye ng mga proyekto ng ahensya na posibleng isumite raw sa ICI at Ombudsman. May gwardiya dan 24/7. Kung may gumalaw dyan, sorry na lang, baka kung ano pa mangyari sa kanila. Babala naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, marami pang madadagdag sa naunang 20 kinasuhan na opisyal ng ahensya. Kasabay nito, kinumpirma rin ng kalihim na may halos 2,000 bakanting posisyon sa DPWH. Nakatakdang unahing tanggapin ang mga matagal nang nagtatrabaho sa ahensya, kasama na ang mga job order. Matakot sila na kapag nagnakaw sila kamukha ni Alcantara, Hernandez, Mendoza et al., makukulong sila. At tingin ko, pag nakita nilang nakakulong na itong mga taong to, matatakot na sila. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Nagbanta ang mga senador na muling tatapyasan ng budget ng DPWH, lalo't libo-libong proyekto ang nakitaan ng red flag. Narito ang aking report. Higit 6,000 proyekto ng DPWH. Ganito karami ang nakitaan ng red flag ng Senate Finance Committee sa pagdinig nito sa budget ng Department of Public Works and Highways. Kabilang sa mga nabistong irregularidad ay ang kawalan ng station number o eksaktong lokasyon ng proyekto, duplication o doble-dobleng proyekto, multiple phases o paghahati-hati sa isang proyekto at ang pinakamalala, ang reappearing projects. Ibig sabihin, nakumpleto na ang proyekto sa mga nakaraang taon pero gagawin ulit. 946 projects ang nabistong reappearing, bagay na sinita na raw ni DPWH Secretary Vince Dizon. Pero ang sinasabi po sa akin ngayon is baka po yung project na nandyan kaya siya nagre-recur kasi hindi pa siya kumpleto. No? But again, kailangan po yan i-validate, number one. At ikalawa, kailangan po sabihin kung ano ba talaga ang kailangan kumpletuhin. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian, 271.9 billion pesos ang halaga ng mga proyektong kanilang ni-red flag. Mga proyektong posibleng mauwi sa ghost projects kung lulusot. Ito mga ganitong title, pwedeng mangyari another round of ghost projects. Ang unang instinct ko ho, i-defer muna yung budget ng DPWH para malinis ho to no? Dahil kung hindi ho natin malilinis to, mauulit lang ho to in 2026. Like what you said, kung pareho yung title, pwedeng maging ghost project yun. Kasi kaya pinapasumiti ngayon ni Gatchalian ang mga dokumento para maliwanagan kung pasok sa red flag o hindi ang mga kine-question nilang proyekto. Isa pang problemang binanggit ng mga senador ay ang overpricing sa ilang proyekto ng DPWH sa iba't ibang bahagi ng bansa. Babala ng mga senador, posibleng tapyasan ng mula 20 hanggang 30% ng mga naka-line item na infrastructure projects ng DPWH kapag hindi nasolusyonan ang problema sa overpricing. Lumabas kasi sa mga unang pagdinig sa Kamara at Senado ang talamak na overpricing sa mga proyekto ng DPWH sa dami ng mga tumatanggap ng lagay o kickback. Kaya para sa ilang senador, nararapat lang daw na tapyasan palalo ang pondo ng ahensya pag hindi ito naresolba. I think a 20% cut might be warranted. No? Of course, pag-uusapan po namin yan. Kasi kung may overprice, sa konsyensya po namin, hindi kami makakapagpirma pag alam namin yung disenyo at yung cost of materials ay naka-overprice. Would the good secretary and his new team consider it reasonable and technically sound to implement an across-the-board reduction, say, of 25 to 30% on all DPWH infrastructure line items as a temporary corrective measure so that in 2027, you can be more scientific. Pangako naman ni Dizon, agad silang maglalabas ng rekomendasyon oras na matapos ang kanilang pag-aaral sa mga proyekto ngayong taon at sa 2026. Ang ginagawa po namin ngayon, kasama na rin po si Undersecretary Nick Conti at yung iba nating team, iniisa-isa po, hinihimay-himay po yan, isa-isa kada rehiyon kung ano ang overprice. Sa aming initial studies, meron pong talagang overpriced na overpriced. And when I say very overpriced, above 20%.
Meron po mas mababa sa 20%. Pinakamalaki na overpriced na natanto ninyo? Meron po ako nakita lampas 30%. No, sa ibang rehiyon. Suma total, higit 348 billion pesos pa ang nangangalib matapya sa DPWH kung hindi mareresolba ang mga nakitang butas. Kasi yung red flags is already 271. Tapos yung overpricing na 20% across the board sa kalye, it's another 70 something eh. So more or less mga 340 something. Siya lang to subject to yung sasubmit nila ng mga documents tsaka details. Kasi Una nang tinapyasan ang budget ng DPWH ng higit 252 billion pesos noong nakaraang buwan alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Para ito sa mga locally funded flood control projects na nakitaan din ng mga irregularidad. At sa gitna ng kontrobersya sa DPWH, nagawa pa ring biruin ng ilang senador si Secretary Dizon. It's a big challenge. Ang dati payat ka na, lalo ka pang pumayat eh. 50 years old, ngayon mukha ka ng 80 years old. Buti makapal pa yung buhok nyo, Secretary. Mukha ng mad scientist. Naalala ko yung Back to the Future. Yung buhok nyo, sabog-sabog na. Pero I don't envy your position right now. Posibleng magbalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senator Ping Lacson. Pero meron daw itong magiging kapalit. Ayon kay Lacson, dapat ay handa siya at si Senate President Tito Soto sa anumang magiging bunga ng kanyang mga aksyon. Kabilang diyan ang posibilidad na mabawasan ng miyembro ng majority bloc at pati na rin ang pagkawala ng Senate Presidency ni Soto. Matatandang nagbitiw si Lacson noong October 6 matapos umanong madismaya ang ilang senador sa direksyon ng investigasyon ng komite. Pero kung sakaling tanggapin niyang muli ang posisyon, giit ni Lacson, hindi na dapat maging hadlang ang issue ng politika. Walang final decision si Lacson pero ayon kay Soto, handa raw siyang isugal kahit ang kanyang pwesto alang-alang sa laban kontra korupsyon. Patay ang isang trabahador ng mabagsakan ng mga bakal sa construction site sa Taguig. Inaalam na kung may paglabag sa safety protocols. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nagkayup-yupi ang mga bakal sa construction site na ito sa Bonifacio Global City sa Taguig. Ayon sa ilang nakakita, may inaangat na materyales sa crane nang bigla itong dumulas at mahulog sa mga bakal kung nasaan ang mga trabahador. Sa ilang larawan, kita pang nadaganan ng mga bakal ang mga construction worker. Isa ang patay sa kanila habang may 3 pang sugatan. Inaalam na kung sino may pananagutan sa insidente. Pending sa investigation ng City Engineering Office kung na-meet nila yung standard ng safety and security. Ang Institute for Occupational Health and Safety Development nananawagan sa Department of Labor and Development na mag-imbestiga sa aksidente. Dapat daw panagutin ang sino mang may kapabayaan sa safety protocols. Nananawagan din sila sa gobyerno na amyendahan ang Occupational Safety and Health Standards Law kung saan pwedeng makulong ang mga may violation sa kapakanan ng mga manggagawa. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Nagliyab ang isang tanker truck na nakabangga ng 6 sasakyan sa Timonan, Quezon. Patay ang driver na natrap sa loob ng tanker. Nasa frontline na balitang yan si Reynald Pawit. Oh, wag kang lumapit dyan! Hoy! Nagulantang ang mga residente nang lumiyab ang isang tanker truck sa Timonan, Quezon. Sumabog ang naturang truck matapos makabangga ng 6 na sasakyan. Sa tindi ng apoy, agad lumayo ang ilang residente. May maririnig pang pagsabog. Base sa investigasyon, patungong Bicol ang truck na minamaneho ni alias Rolando, 67 years old. Habang nasa pababang bahagi ng Maharlika Highway, biglang pumalya ang makina ng truck. Nawalan ng kontrol ang driver kaya bumulusok ang truck. Hanggang sa mabangganan nito ang isa pang nakaparadang truck. Sa lakas ng impact, tumagilid ang tanker. Hanggang sa mauwi na ito sa karambola matapos madamay ang 3 tricycle at 2 motorsiklo. Ilang saglit pa sumabog ang tanker truck. Sa tindi ng pagsabog, nadamay ang isang bahay at ilang kawad ng kuryente. Patay ang driver ng tanker na natrap sa loob. Pagkabangga, naipit po siya. Yung highly flammable liquid nga po yung nakalagay doon. Sa bilis po ng pagkalat ng po, hindi na po siya nakaalis. 5 naman ang naospital matapos malapnos ang balat kabilang 2 tricycle driver at 3 pasahero. Patuloy pa silang nagpapagaling. Nagbabalita mula sa frontline, Reynald Pawid, News 5. Showbiz Tonight na tayo.
Nagsimula na ang kwento ng friendship, betrayal at buried secrets sa bagong serye na What Lies Beneath. Nakabuo na kayo ng sarili-sarili niyong buhay. Pinagsisisihan niyo ba ni minsan? Tapos sinira niyo yung sa akin. Sa pilot episode, pinakita ang dark past ni Janela Salvador, Sue Ramirez, Kyla Estrada at Charlie Dizon. Mababago ang kanilang buhay dahil sa kasinungalingan ng nakaraan. Tila maghiganti naman sa kanila ang karakter ni Jay Cuenca na nakulong. Nariyan din si JM De Guzman kung paano masisiwalat ang mga kasinungalingan. Subaybayan yan sa What Lies Beneath tuwing 8:45 p.m. sa Todo Max Primetime 5 ng TV5. May cryptic post naman si Chi Filomeno tungkol sa isang Sofia na promotor daw para siraan siya. Isang screenshot ang shinare ni Chi na nagpapakitang nagtatawag daw ng influencer si Sofia para i-bash si Chi sa TikTok at iba pang platforms. Heartbreaking ito para kay Chi. Alam niya raw na evil ang taong ito, pero di raw niya inaasang aabot sa ganito ang gagawin sa kanya. Sana raw hindi maranasan ng anak ni Sofia ang mga pinagdaanan niya. Hindi na idinetali ni Chi kung sino itong si Sofia, pero napansin ng ilang netizens na larawan ng aktres na si Sofia Andres ang nasa screenshot ng message. Ilang oras niyan, nag-post naman si Sofia Andres para ipaalam sa kanyang fans na nahack daw siya ang account niya. Pero tila sumagot dyan si Chi. Sabi niya, and we quote, "No amount of designer clothes can hide an ugly soul. Right, Sofia?" More sizzling showbiz scoops coming your way, kaya dyan lang kayo. Mag-asawang senior citizen na natabunan ng gumuhong kalsada sa Bukidnon, hinahanap pa rin. At ang music video ng kantang Kandarapa ni Ellie Buendia inilabas na. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa Minglanilla, Cebu, sugatan ng tindero ng lechon manok matapos barilin ng dalawang lalaking sakay ng motor. Nahagip sa CCTV ang pamamaril at ang pagtakas. Ang suspect nagpalit pa ng damit. Tinitingnang motibo ng pulisya ang alitan sa customer. Dating kaso ng suspect sa sabong at droga at ang alitan sa kaanak. 2 araw nang nawawala ang mag-asawang senior citizen na tabunan ng gumuhong kalsada sa Bukidnon. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang kanilang mga kaanak na matatagpuan pa sila. Ania sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Pasado alas 7 kaninang umaga nang umpisahan ang search and retrieval operation sa gumuhong bahagi ng Davao-Bukidnon Road sa Quezon, Bukidnon. Ikalawang araw na ng paghahanap sa mag-asawang senior citizen na natabunan ng landslide. Tiyempong dumaraan ang mag-asawa sakay ng kanilang bao-bao o tricycle nang gumuho ang kalsada. Mano-mano ang paghukay ng rescue team. Malambot kasi ang lupa kaya hindi makakadaan ang mga heavy equipment gaya ng backhoe. Gumamit na ng K9 unit sa paghahanap. Pero bigo pa rin ang mga rescuer na makita sila. Pansamantala munang itinigil ang paghahanap dahil delikado na sa lugar at ipagpapatuloy ito bukas ng umaga. Ang anak nilang si Elson umaasa pa ring makikita ang magulang. Mingaon bagay. Madunggan ako sa ipon, magbasa-basa mo na hilag Biblia. Nga karon magsakit kayong ibati. Stranded naman ang mga pasahero sa magkabilang dulo ng gumuhong kalsada. Kinakailangan pa nilang maglakad sa gilid ng bundok para makatawid at makasakay ng bus. Ang mga motorsiklo pahirapan naman sa pagtawid sa bundok. Di tuloy maiwasan na may mahulog sa kanal.
Ang senior citizen namang ito, kinakailangan pang buhatin para makaakyat sa bundok at makatawid. Maging ang mga hayop, binubuhat din. Pinapayuhan naman ang mga motoristang dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Kung pupunta ng Tagum City mula Cagayan de Oro City, pwedeng dumaan sa Junction Sayer Highway Poblacion via Kapalong Talaingod, Valencia Road. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Giniit ni Vice President Sara Duterte na hindi na kailangan ng Independent Commission for Infrastructure sa flood control scandal. Una niya, kwento lang daw ng administrasyon yan. Pero sagot ng ICI, ebidensya at hindi kwento ang kanilang basihan. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sa halip na masolusyonan, pinalala pa raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang problema sa korupsyon. Yan ang iginiit ni Vice President Sara Duterte. Ang ini-expect po sana natin sa administrasyon ni Pangulong Marcos ay mabawasan yung korupsyon. Pero ang nangyari po ay kabaligtaran. Mas lumala po. Hindi na rin daw nagulat si VP Sara na iniuugnay kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at kaalyado nitong si Senator Bongo sa flood control scandal. Sinusubukan daw na itawid ito kay VP Sara dahil isa siya sa mga matunog na kakandidato sa 2028 elections. Gusto lang din nun na matamaan yung ako dahil paniwala nila at siguro pakiramdam nila isa ako sa mga kandidato na pagkapangulo sa 2028. Dagdag pa ng bise, hindi naman kailangan ng Pangulo na bumuo pa ng Independent Commission for Infrastructure. Pwede naman daw kasing idiretso sa Ombudsman ang pagsasampa ng kaso. Nagbukas sila ng ICI para kung ano man yung investigation report ng ICI, nililegitimize nila yung kwento na gusto nilang lumabas. Buwelta dyan ng ICI. Our narrative is the evidence to be presented to us. Kung anong dokumento, anong ebidensya, anong testimony na makukuha namin na totoo, doon kami po tungo. Walang narrative doon. Ang gusto raw ni VP Sara, aksyonan ni Pangulong Marcos ang problema sa korupsyon. Ganyan din ang panawagan ng grupo ng mga negosyante na Philippine Chamber of Commerce and Industry. Malaki raw ang kontribusyon nila sa binabayarang buwis, kaya pumalag sila dahil hindi naman daw pala nagagamit ang pondo sa tama. Bagamat hindi naman daw nilang gustong mag-resign si Pangulong Marcos, kulang daw ang pagtugon ng administrasyon sa isyu ng katiwalian. We want really those responsible to be punished and to be identified. And the only person that can really do that by appointing those that are really into it, in addressing it, is our president. Magbibigay raw ang PCCI ng rekomendasyon nito sa palasyo para magkaroon ng transparency at accountability sa gobyerno. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Bukas si Pangulong Bongbong Marcos sa mungkahing bigyan pa ng karagdagang kapangyarihan ang Independent Commission for Infrastructure. Tugon po yan ng palasyo sa panawagan ng higit 30 business groups na bigyan ng full legal authority at independence ang ICI. Yan ay para mapabilisaan nila ang investigasyon ng komisyon at may mapanagot na ang mga sangkot sa flood control scam. Nanawagan si Congressman Edgar Rice na magkaroon ng special session sa Kamara para talakayin ang panukalang magpapalakas pa sa ICI. Ang gito man ng palasyo, maganda naman nagtatakbo ng investigasyon ng ICI. Pero mas mainam nga raw kung bibigyan ito ng karagdagang kapangyarihan. Siguro ang hiling nilaman po natin doon sa mga obstructionists na gumagawa na lang ng iba't ibang kwento para sirain ang integridad ng ICI, bawasan nila to o hintuan na nila dahil hindi po ito nakakatulong sa ekonomiya. Mas maganda po talaga na magkaroon ng mas ngipin, pangil ang ICI. Kung may igaganda pa, hindi naman po ito sasarahan ng pinto ng Pangulo. Nirelease na ng legendary OPM singer na si Ellie Buendia ang music video ng kanyang latest single na Kandarapa.
Mala classic film ang music video na mostly shot in black and white. Ang kantang Kandarapa ay bahagi ng 2024 album ni Ellie na Method Adapter. Nominated ang Kandarapa para sa Rock Song of the Year Award sa 2025 Filipino Music Awards. Recently, bumida si Ellie sa period drama movie na Padamlagan na isa sa official entries sa Cinemalaya Independent Film Festival. Susunod, mga reklamo ng negosyanteng si Atong Ang sa whistleblower na si Julie Patidongan. Sir, tinambangan sa Ginobatan Albay. At Ama Kabugera Maymay Entrata may pa-hard launch. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Ipinasilip ang kulungan na nakahanda para sa mga sangkot sa katiwalian sa flood control projects. Nasa 200 daw ang posibleng ipakulong ayon sa DILG. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. May 5 double-deck bed, may lababo at palikuran kada kwarto, may laundry area, chapel at receiving area para sa mga dadalaw. Ito ang detention facility sa New Quezon City Jail sa Payatas. Diyan ikukulong ang mga akusado sa maanumalyang flood control projects. 100% ready na ito ayon sa DILG at Bureau of Jail Management and Penology. Personal na ininspeksyon ni DILG Secretary John Vic Remulla ang mga pasilidad. Kailangan kasi pakita natin sa tao na patas ang batas eh. Basihan sa Senate hearings, ang nakikita kong may indict dyan ay DE, mga DE, Congressman, Senator, Contractor. Tingin ni Remulla, nasa 200 personalidad ang posibleng ma-indict. Isa ito sa mga kwarto ng Quezon City Jail male dormitory na posibleng pagdalhan doon sa mga may indict may kinalaman sa maanumalyang flood control project. At dito nga sa kwartong ito, kasya yung 10 katao. At paniniguro naman ng mga tauhan ng BJMP at pamunuan ng DILG, wala raw magaganap na special treatment sa mga personalidad. Mayroon ding CCTV sa loob at labas ng City Jail. Hindi rin daw papayagang magdala ng anumang gadgets sa loob ng bilangguan. Paniniguro naman ng BJMP, hindi magkakaroon ng overcrowding o congestion sa kulungan. Wala po. Meron pa po tayong vacant na 80 po na dorms. 10 PDL per dorms. Posible rin daw magdagdag ng mga medical staff at ambulansya para bantayan ang kalusugan ng mga detainee. Noong nakaraang linggo lang, tinurn over na ng DOJ sa Office of the Ombudsman ang mga paunang findings sa ghost flood control projects. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Arestado sa magkahiwalay na operasyon ang 2 lalaki sa Makati at sa Mandaluyong. Nakuha sa kanila mga device na nagamit sa panloloko sa text. Nasa Frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Naharang ng mga pulis ang kotseng ito sa Makati nang masita ang driver at silipin ang loob ng sasakyan. Tumambad ang mga gumaganang MC catcher at text blast machine. Kita pa ang ilang cellphone na nakuha mula sa suspect. Ang app na nagsasabi kung gaano karaming phones at text message na ang naipadala ng mga ito. Sa kasabay na operasyon sa Mandaluyong City, huli rin sa akto ang isa pang lalaki na may kargaring mga ipinagbabawal na communication device. Ikinasa ang operasyon matapos makakuha ng impormasyon mula sa Philippine Navy patungkol sa mga sasakyang may kahina-hinalang aktibidad sa mga kalsada. The reason why umiikot sila in Mandaluyong area, in Makati City, it's because they wanted to get the different numbers in that particular area. Kung minsan malapit sa malls, kung saan sila makakakuha ng mga numbers that they can process and send text messages also. Ang MC Catcher ay may kakayahang makuha ang number ng mga cellphone sa paligid nito na nasa hanggang 100 meters na radius. Habang ang text blast machines kayang makapagpadala ng daang-daang messages sa maraming cellphones ng sabay-sabay. Karamihan sa mga yan galing daw sa mga nagsarang Pogo Hub at nagagamit pa rin ngayon sa panloloko. They use these devices to scam people.
Pinaigting namin yung pag-conduct ng cyber patrolling. It's because nakita namin yung isang source is through online. Nabibili siya online. Sabi ng PNP Anti-Cybercrime Group, mula raw sa isang grupo ang mga naarestong sospek at may mas malaking tao pa sa likod ng iligal na aktibidad na ito sa ilang lugar sa Metro Manila. Nang tanungin naman ang mga sospek sa kanilang naging partisipasyon, tumanggi muna silang magbigay ng detalye. Bukod sa pangi-scam, hindi naman isinasantabi ng PNP ang iba pang posibleng pakinabang ng mga ganitong makina, lalo na't ang tip ay nanggaling pa mismo sa hanay ng militar. The main suspect that we are looking into is a foreign national who's hiring Filipinos to drive these devices all over the cities, the different cities here in Metro Manila. Mahaharap ang mga sospek sa reklamong paglabag sa Regulation of Public and Radio Communications Act at Cybercrime Prevention Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Ibinasura na mga reklamong isinampa ng negosyanteng si Charlie Atong Ang laban sa whistleblower sa missing Sabongeros case si Julie Patidongan. Sa desisyon ng Office of the City Prosecutor sa Mandaluyong, wala raw ebidensya laban kay Patidongan para umusad ang mga reklamo, kabilang ang robbery with violence against and intimidation of persons, grave threats, grave coercion, slander at incriminating innocent persons. Bukod kay Patidongan, ibinasura rin ang mga parehong reklamo ni Ang laban sa isang alias Brown na dating empleyado ng negosyante. Nag-ugat ang reklamo dahil sa umunoy panghuhutot daw ni Patidongan ng 300 million pesos kay Ang para raw manahimik ukol sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sugatan ng isang radio announcer sa Albay matapos ang tambangan at pagbabarilin kaninang umaga. Ayon sa mga pulis, binaril ng hindi pa nakikilalang salarin ang 53 anyos na si Noel Samar habang sakay ng kanyang motor sa National Highway sa Barangay Morena, Ginobatan, Albay. Siyam na bala ang tumama sa kanya. Nakamotor din ang namaril na agad naman nakatakas. Isa sa mga titignan ng mga pulis na anggulo ng krimen ay ang political commentary si Samar sa kanyang radio program. Na-confine na siya sa ospital, patuloy namang tinutugis ang gunman. Kinunda na rin ng Presidential Task Force on Media Security ang krimen at tiniyak na babantayan ito ang pag-usad ng kaso. Abangan! Batang magaling sa math, pinaprank ng mga maling sagot ng kanyang tita. At ang BTS J-Hope may collab kasama ang Les Seraphim. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Army and Fear Nuts Unite! Makakakolab ng BTS member na si J-Hope ang girl group na Les Seraphim. Nag-appear si J-Hope sa latest teaser ng Les Seraphim para sa kanilang upcoming comeback. Magiging bahagi ng soon-to-be-released album na Spaghetti ang kanilang collab. Sa October 24 na ang release ng album sa physical format at digital platforms. Available na yan for pre-order sa online shopping sites. Mukhang pumapag-ibig ulit si Ama Kabugera singer Maymay Entrata. Tila kinard launch na kasi nila sa Instagram ang relasyon nila ng Phil-Am model na si Joaquin Enriquez. Nag-post si Joaquin ng sweet video nila ni Maymay habang nasa beach sila. Niyakap pa siya ng singer-actress. Si Joaquin naman, kinis pa malapit sa cheeks si Maymay. Caption dyan ni Joaquin, I finally found my iris. Nag-comment naman dyan si Maymay ng my lover with heart emoji. Sinagot pa yan ni Joaquin ng mahal kita, quote-unquote. Ito ang unang beses na naispatan online ang bagong love life ni Maymay after ng kanyang breakup with Aaron Haskell noong April 2024. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Monday, mga kapatid!
At para naman sa ating pabaong pampa-good night, may nakilala kaming batang matalino sa math sa Malbar, Batangas. Uy, pero na-stress siya sa tita niya. May assignment yung anak mo. Multiplication. Madali lang yan. Anong i-multiply? 2 times 2? Madali lang yan. 7. 7? Oo nga, may calcule mo pa. Oh, 5 times 6. 55. 5 times 6, 55 yun. Yan po ang grade 3 student na si Harvey. Na-stress siya sa tita niyang mali-mali ang mga sagot sa multiplication na binibigay nito sa kausap sa phone. Pero Bok, it's a prank lang yan. Pinagtitripan lang si Harvey ng kanyang tita. Favorite subject niya kasi ang math. Sa uli, natawa na lang si Harvey. Pag tayo ang hinamon niya sa math, hindi isa prank. Talagang mali ko. Sila mo at least hindi ko makiklaim na isa prank. Hindi ko mapapangako. Masarap ang math. Masarap? Paano? Bakit, sir? Matamis, gano'n. Masarap. Hindi ko naisip. Sa'yo. Hindi, kasi math is almost absolute. Absolute naman talaga yung mga sagot niya. So, diba? absolute din talaga yung kahinaan ko sa math. Absolutely wrong ka. Absolutely wrong talaga ako. Just follow the equation, use your imagination, and you get the answer. So, what's the cube root of 729? Hindi ako nagpa-prank. Hindi ko talaga alam. Hindi ako nagpa-prank. Gusto mo yung tinitigan lang kita? Gusto mo yung nakatingin din ako Oo, sa'yo? parang, ano mo? Feeling ko masa-surprise kapag alam ko eh. Sir, sagutin mo. Okay lang, hindi ko alam eh. O, tanda mo? It's 9. Yan pong 45 minutong pag-imas malagang headlines. Hindi ko lang na may quiz pala tayo. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapatid sa balitaan at sa mathematics. Nax! Ako po si Bean Las Vallas Oroseo. Ako na po si Ed Lingaw, walang iwanan sa math sa Frontline Tonight. Nax!